pag-aaral o ating pag-aralan ay ang aklat po ng Roma, no? Romans chapter 1. Okay? Nais ko lamang po i-share sa inyo kung ano po ba ang mga sinasabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. Alam po natin si Pablo ay lingkod po ng Diyos, no? At alam po ba ang buhay ni Pablo? Dati din si Pablo ay isang mamamatay tao, no? Talagang number 1 po siya na nagpe-persecute sa mga lingkod ng ating Panginoon during the time, no? Kasama siya sa pagbato kay Esteban. Nung namatay si Esteban. Si Esteban po, lingkod ng Diyos. Siya po kasi ay isang nasa relihiyon, no? Ng mga Hudyo. At ayaw niyang maipalaganap ang katotohanan. So, syempre, dahil ang katotohanan, hindi naman po talaga mapigilan po yun, no? Ang katotohanan, talaga lalaganan po yan. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng katotohanan? Yung salita po ng Diyos. Okay? Kaya nung siya po ay tinawag na po ng ating Panginoon, alam po natin na si Pablo ay binulag ng Diyos. Diba? Nung siya po ay habang naglalakad papunta sa daan po ng Damascus, dahil ang palagi niyang pakay, sirain ang mga gawain po ng Panginoon, nakatulad po nito. No? Yung pangangaral, pagbabahagi, ayaw po niya yon. Gusto niya ang mga tao sumunod sa kanilang reliyon. Okay? So, one time po na dumaan siya sa daan ng Damascus, talagang kinausap po siya ng tinig po ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi ni Lord, bakit mo inuusig bakit mo ako inuusig? No? Sabi niya, Panginoon, di naman kita inuusig. Sabi ni Lord, kung inuusig mo ang aking mga lingkod, siya mo rin ako inuusig. Kaya binulag po siya ni Lord, 3 days po siya, no, na hindi nakakita. Okay? Ngayon, noong siya po ay sinabihan ni Lord na siya ay tinawag at utusan na siya po ay mangaral, ulit po siyang pinagkaluban ni Lord ng pagkakita. No? Tinanggal po ang kanyang pagkabulag. Okay? So, nandun na po yung kanyang pagsisisi sa ating Panginoon. Kaya sa tao, sa buhay po natin na ito, kahit man anong kalagayan ng tao, hindi po natin masabi. Tama po? Na siya po ay hindi na magbago. Hindi po, wala po, imposible sa Panginoon. Si Pablo nga, binago ng Diyos eh. Hindi po ba? Oh. No, kahit man yan ng isang tao, mamatay tao man yan, o ano man ang ginagawa niya, ay may posibilidad na siya po ay baguhin, tawagin ng ating Panginoon. Okay? Kaya hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao. Tama po? Okay? Kahit man ano yung ginagawa niya, mahalaga, ibahagi natin yung mga salita po ng Diyos. Okay? So, ganun din sa atin, sa ating paglilingkod, ay ito po ay itinakda ng Diyos para dito, yung gawain dito. Kasi wala pong gawain dito kung hindi po itinakda ng ating Panginoon. Kasi ang lahat ng mga bagay, nakatakda po yan sa Lord. No? Alam po niya yan. Yung mga bagay na mga sa buhay po natin, alam po ni Lord yan. Nakatakda po lahat yan. Nakatakda yung ating kapanganakan dito po sa lupa. Tama po? Nakatakda yung pagkawala na mawala tayo dito sa lupa. No, nakatakda po yung buhay natin dito sa mundo. Kaya, yamang nakatakda, siyempre, yung nagtatakda sa atin ng Diyos, ay huwag natin kalimutan sa buhay na ito. Tama po, kasi maraming tao ngayon na nakakalimot na po talaga sa ating Panginoon. Okay? Lahat po ng mga tao halos, ang kaisipan, puro na lang doon sa buhay. No? Na nakapokus, di po ba? Puro trabaho, gusto kumita, okay yan, walang problema po roon. Kasi nabubuhay tayo sa lupa. Pero ang gusto lang ni Lord, na dapat, may oras din po tayo sa Kanya. Tama? Kaya nga, di ba, merong Sunday worship. May pagsamba tayo ng tapos may Bible study. Para, meron talagang party dapat si Lord sa atin. Okay? So, ganito po yung ginagawa natin ngayon, kaya itinakda po ito ng Diyos, na tayo po ay magkaroon ng tinatawag po na pagnilay-nilay ng kanyang mga salita. No? So dito tayo sa Romans chapter 1.
Mula verse 17 up to verse 18, sabi po dito sa wikang Tagalog, sapagkat sa ganito ang katwiran ng Diyos ay inihayag mula sa pananampalataya. No? Pag sabing katwiran, ibig sabihin yung mga kautusan, mga gusto ni Lord, no, na mangyari po. No? Ay sabi ho dito, na inihayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin po, yung pananampalataya natin kay Kristo sa Ama, ganon din, kanya din po ipinagkaloob ang pananampalatayang ito sa mga anak ng Diyos sa atin. Kaya nga, from faith to faith no? Mula pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So mahalaga po yun, yung pananampalataya. Even our Lord Jesus Christ, nananampalataya din during the time nung siya po ay nagkatawang tao. Nanampalataya din po siya, no? Bakit? Basahin po natin, Romans chapter 3, verse 22. Sabi dito, maging ang katwiran ng Diyos na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Ibig sabihin, even our Lord Jesus Christ, nananampalataya din po sa Ama na nagsugo sa Kanya. Tama? Nagsabi ho dito ay tungo sa lahat at sa lahat nila nananampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ibig sabihin, pananampalataya ni Kristo sa Ama, wala din po yan pagkakaiba ng ating pananampalataya. Same po yun. Kung ano ang pananampalataya niya sa Ama, ganun din po ang ating pananampalataya sa Ama at sa Kanya. Tama po? Kaya mahalaga po. Ang sabi ni Lord, wala po yan pagkakaiba. Okay? So, ano po ba ang pananampalataya na dapat po natin makita sa sinasabi po ng ating Panginoon? Okay? So, bago po ako magtanong sa inyo mga kapatid, sa hapong ito, tandaan po natin, ang pananampalataya ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat anak po ng Diyos. Okay? So, ang tanong ko po sa inyo, lahat po ba ng mga tao sa buong mundo ay mayroong pananampalataya? Sige po, di ba? Magandang tanong po yan, no? Very challenging, sige po. Meron nananampalataya, meron hindi. Hindi. Okay. Mukhang tama si sister. Basahin natin ngayon ang banal na kasulatan. Okay? So, sa pananaw niyo po, Sister Rose naman, no? Sa tingin mo po ba, lahat-lahat ng mga tao sa buong mundo, buong mundo po ito, kabuuan po, ay nananampalataya sa Diyos? Merong nananampalataya, merong hindi. Totoo po yun. No? Kasi may mga tao na ang kanilang pananaw, lahat daw, na mga tao sa buong mundo, lahat daw yan nananampalataya din sa Lord. Pero hindi nila alam, tama yung sagot nyo, na merong mananampalataya, meron ding hindi. So, ibig sabihin, hindi lahat. Tama? Okay. So, tama po yung sinabi nyo. Kasi ang sabi po ng ating Panginoon, basahin po natin, sa aklat po ng 2 Thessalonians, meron pong binabanggit po dito, ang ating kapatid na Pablo sa kanyang mga salita, no? Sabi po dito, okay, na ang sabi ho dito, sa verse 1 up to verse 2 ng chapter 3 ng 2 Thessalonians, sa katapusan mga kapatid ay ipanalangin kami upang ang salita ng Panginoon nawa ay magkaroon ng malayang daanan at maluwalhati gaya ng ito na nangyari sa inyo. Okay? Verse 2, at upang kami ay maligtas mula sa di makatwiran at masasamang mga tao sapagkat hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. So, correct po. Tama po yung inyong sagot. Hindi pala lahat ng mga tao ay may pananampalataya. Ngayon ang tanong, sino ngayon ay may pananampalataya? Yung anak po ba ng Diyos o ang hindi anak ng Diyos?
Yung anak ng Diyos ang may pananampalataya. That's why, ang pangangaralan natin, yung may pananampalataya. Kasi ang isang tao pangaralan mo, walang pananampalataya, sa kanya, ang salita ng Diyos, walang kabuluhan yan. Tama ba? Walang kwenta yan. Ano na ba naman yan? Kakorni naman ni Pastor B. Diba? Pangangaral, walang kwenta yan. Hindi naman makain yan eh. Diba? Hindi naman tayo magkakapera dyan. Sabi nilang gano'n. Diba? Alam niyo po ba, ang tao hindi lamang nabubuhay dapat sa pera? Tama po? Hindi po. No? Hindi lang dapat sa mga mabubuhay sa kinakain ng pisikal. Dapat nabubuhay din siya sa mga salita ng Diyos. Okay, Matthew chapter 4 verse 4, nasabi, man shall not live by bread alone, but on every word that proceedeth out of the mouth of God. Hindi lamang daw nabubuhay ang tao sa tinapay. Pag sabing tinapay, yung mga pagkain pisikal, kundi nabubuhay din sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Pastor, ba't wala naman dito si Kristo na nagsasalita sa atin? Ito na nga po yung kanyang salita, Word of God. Okay? Ito po yon, yung written word ng ating Panginoon. Iniwan po niya sa atin to. Iniwan po niya sa atin para tayo ay magpatuloy sa Kanya. Kasi kung wala ito, paano natin makikilala yung Diyos? Di ba may kanya-kanya? Kung meron nga, may mga kanya-kanyang paniniwala Lalo na yung wala. Kung walang Biblia, di ano ngayon ang basihan natin? Di ba wala? Tanda natin, sa kaso ganun din, pag wala kang katibayan, talo ka. Tama? Sa matuwid po yan ang kasuhan, kasi meron mga hindi tamang kasuhan. So sa Lord, kailangan may ebidensya. Ito po yung ebidensya natin. Salita po ng Diyos. Kaya sabi po dito sa Romans chapter 1, verse 17, sapagkat sa ganito, ang katwiran ng Diyos ay nihayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan niyo po, no? Bakit? Kasi ang isang tao talaga, pag sumampalataya sa Diyos, maging matuwid siya sa Lord. Kasi sumasampalataya sa Panginoon Ngayon, pag sumampalataya ka sa salita ng Diyos at sa ating Panginoon, dalawa po kasi yan. Hindi lamang po tayo dapat manampalataya sa Lord, kundi sa Kanya din mga salita. Kasi sinasabi niya ito. Di po ba? Hindi po pwedeng maghiwalay yung Diyos at sa Kanyang salita. Kasi salita po niya ito binigay sa atin. Okay? So malinaw po, no? Na kung saan ay ang matuwid daw na nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Kaya maraming tao ngayon balisa sa buhay. Kasi wala akong pananampalataya sa Lord. Naku, baka magugutom ako nito pagka kasama ako kay Pastor B. Magugutom ako nito pagka dumalo ko sa Bible study na yan. Di ba? Magugutom ako nito. Yun po yung mga tao na walang pananampalataya. Okay? Bakit? Sapagkat ang sabi ni Lord sa Matthew chapter 6, kung ang mga ibon pinapakain ko nang hindi naman gumagawa, kayo pa kaya na aking mga lingkod ng Diyos? So malinaw po na ang ibon pinapakain nga ni Lord. Di ba ang ibon panilang lipad yun? Di ba? Lalo na kaya tayo na anak po ng Diyos. Okay? So, kaya maraming tao ngayon balisa sa buhay. Maraming tao ngayon, wala nang puwang ang Diyos sa buhay nila. Wala nang puwang ang gawain ng Diyos. Okay lang na ganito, ganyan. Pero ang naging problema, pagka meron ng matinding problema sa buhay, naalala na ang Diyos. Pagkasagana, hindi naalala ang Diyos. Maraming taong ganun di ba? Pag maraming pagsagana sa buhay, nakakalimot na yan sa Diyos. Kasi ang totoo niyan, iniibig na yung sarapit. Tama? Iniibig na yung mga bagay dito sa lupa. Wala na po sa Diyos. No? Tandaan po natin, mahalaga yung ating pag-ibig sa Diyos. Tingnan niyo po sa aklat po ng Matthew, ano po sinasabi po ng ating Panginoon? Matthew chapter 10, no?
ay mas sigit pa palang mahalin natin ang Diyos kaysa ating pamilya. Tandaan po natin yan, no? Basahin po natin, mga kapatid. Matthew chapter 10, verse 37. Sabi po dito, okay? Matthew chapter 10, verse 37. Sabi dito sa wikang Tagalog, siya na umibig sa ama o ina nang higit kay sa akin, sabi ni Lord, ay hindi nararapat sa akin. Ibig sabihin, ang pag-ibig natin sa asawa natin, sa ina, sa ama, hindi dapat masigit doon sa Panginoon. Dapat ang pag-ibig natin, ang higit na pag-ibig natin sa Diyos, pangalawa na yung ating asawa, pamilya, mahal sa buhay. Tama? Yun po yung ibig sabihin ni Lord. Ituloy natin ang pagsabi dito. At siya na umiibig sa lalaking anak o babaeng anak nang higit kay sa akin ay hindi nararapat sa akin. So hindi nararapat ang tao pala pagka iniibig mo ng higit ang iyong pamilya kaysa sa Diyos. Di ba? Kaya mahalaga. Hindi yung sinabi ni Lord na huwag mo nang ibigin ang pamilya mo. Wala ko siyang sinasabing ganun. Baka ma-misinterpret natin. Ha? Hindi sinabi ni Lord na huwag mo ibigin ang magulang mo, ang nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, asawa mo, mga mahal mo sa buhay. Wala hong tinuturo si Lord ng ganun. Ang tinuturo ni Lord, huwag mong ibigin sila ng higit sa ating Panginoon. Tama? Ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin, first love dapat natin si Lord. Diba? First love dapat natin si Lord. Okay? Bakit? Kasi si Lord, forever yan eh. Tama po? Forever yan. Eh, ang mga mahal ba natin sa buhay, forever din? Hindi. Temporary lang tayo dito. Kaya ang dapat nating ibigin talaga yung Diyos na may-ari ng buhay natin. Pangalawa, ang ating mga mahal sa buhay. Tama po? Pangalawa, ang ating mga mahal sa buhay. Ngayon, ano ang tanong? Paano ba natin malaman na iniibig natin ang Diyos? Gawin ang kalooban ng Diyos. Tama po? Gawin ang kalooban ng Diyos. Yun kasi ang ebidensya na iniibig ng Diyos. Okay? Hindi yung nandun ka lang sa upuan, lagi, iniibig ko naman ang Diyos eh, pero wala kang ginagawa. Tama? Hindi ka nakikinig sa gawain ng Panginoon, hindi ka dumadalo sa gawain ng Panginoon, hindi ka sumasama sa mga fellowship para lumakas yung ating pananampalataya, wala po yun. Hindi pag-ibig ang tawag po doon. Okay? Kundi pagre-reject mo ng gawain ng Diyos. Okay? So, malinaw po yun. At, tandaan po natin, mahalaga ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Matthew chapter 22, verse 37 po ba yun? Anong sabi doon? Love the Lord with all your mind, with all your soul, diba? With all your strength, no? With all your life, lahat. With all your heart. So, ibigin daw natin yung Diyos. Sa buong buhay po natin yun. No? Kaya mahalaga po na makita ho natin na ang pananampalataya ay dapat atin pong itong panghawakan sa ating paglilingkod nito. Yung tunay at totoong pananampalataya po sa Lord. Okay? At yun nga po, nabasa natin na hindi lahat ng mga tao ay merong pananampalataya. At ang tao na walang pananampalataya, hindi niya pwedeng itaas, bigyan ng karangalan ng Diyos. Kasi wala siyang pananampalataya eh. Sino ang nagbibigay ng karangalan sa Diyos? Yung may pananampalataya. Basahin po natin, aklat po ng Hebreo, okay? Chapter 11 po, no? Chapter 11, verse 6. Sapagkat kung walang pananampalataya, ito ay di maaaring magbigay lugod sa Kanya. Sino Kanya? Sa Diyos. No? Sapagkat
siya na lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na siya nga at na siya ang tagapagbigay gantimpala sa kanila na masikap na naghahanap sa Kanya. Yung sinabi nagsisikap na naghahanap sa Kanya, hindi po ito literal na hahanapin mo ang Diyos kung saan sa lugar. Ibig sabihin, yung naghahanap sa Kanya, ibig sabihin, yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga nagtitiwala ng Kanyang mga salita. Yun po yung paghahanap mo. Hinahanap mo yung katotohanan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Hinahanap mo po. Kaya si Lord po ang magbigay ng gantimpala sa mga humahanap ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Bakit? Kasi may katotohanan po. Kung merong katotohanan, merong hindi katotohanan. Okay? So, mahalaga po yan mga kapatid. Kaya, ano po, ang sabi pa dito sa verse 18, no? Ito po yung verse 18. Sabi po dito, sapagkat ang puot ng Diyos, delikado po, no? Sapagkat ang puot ng Diyos ay inihayag mula sa langit, laban kanino? Sa lahat ng di pagka-makadiyos. May puot din pala ang Diyos. God is not only the God of love. He is also the God of wrath, the anger, no? Sa sino mang hindi makadiyos. Pag sabi kasing hindi makadiyos, yung tinatanggihan mo ang mga gawain ng Panginoon. Tinatanggihan mo yung kalooban ng Diyos. Tinatanggihan mo ang salita ng Diyos. Yun po yung taong hindi sa Diyos. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya meron din palang galit ang Diyos. Hindi po puro pag-ibig lang ang Diyos, tandaan po natin, meron din po siyang galit at puot sa mga taong masuwayin. Sabi po ng banal na kasulatan. Remember, bakit ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noe? Because of sin. Dahil po sa kanilang mga tinatawag po na hindi pagka-makadiyos. Ginunaw po yun. No? Ilan na po ang naligtas doon? 8. No? Kasamang pamilya ni Noe. Okay? Hanggang sa dumami uli ang tao during the time, no? Sa Old Testament, ginunaw na naman ng Panginoon ang Sodom at Gomora dahil naman sa kasalanan, sa mga hindi pagkamatuwid na mga tao. Pero mo, no? Ano po ang parusa na ginawa ng Diyos sa kanila? Apoy, galing sa langit. Granizong apoy, sabi ng Biblia. Di po ba? Kaya nga, sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron kayo nakita 50 na matuwid na naglilingkod sa iyo, gugunawin pa kaya? Hindi, alang-alang sa 50. Nakipag-bargaining pa si Abraham. Hanggang sa 10. Sabi ni Abraham, pinakahuli, Panginoon, kung meron po kayo nakita ng 10, gugunawin niyo pa kaya? Sabi ni Lord, hindi ko gugunawin alang-alang sa 10. Pero bakit ginunaw? Kasi wala siya nakita 10. Ilan lang po ang matuloy doon? Sila ni Lot. At sa asa ang kanyang mga anak ang nakasama. 3 po sila. No? Dapat nga kasama yung asawa eh. Eh ang problema, lumingon pang asawa. No? Sabi kasi ng Panginoon, dire-diretso kayo sa pagtakbo. Pupunta kayo sa bundok at huwag kayong lumingon. Sapagkat pag lumingon kayo, magiging haliging asin kayo. Eh, ang asawa lumingon. Bakit lumingon ang asawa? Kasi ang puso niya nandoon sa kanyang mga ari-arian. Diba? Nakita niya na sinunog na ni Lord eh. No? So, higit pa sa mga missile ng China po yun, pagka si Lord ang parusa po. So, doon po natin nakita na si Lord nagagalit din po yan. No? Hindi lamang sa Diyos na pag-ibig, siya din po Diyos na may galit at puot. Kanino siya nagagalit? Sa mga taong masuwayin. Sa mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Nagagalit din po si Lord. Okay? So, ang galit ni Lord, siyempre, meron po yung katakdaan sa bawat tao. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ano po nararanasan ng mga tao na kung saan sa galit po ng ating Panginoon? Ano nararanasan kanila?
karamihan, sakit. No? Di po ba? Mga pagsubok na binigay ni Lord sa atin. No? Mga problema na matindi. Di po ba? Ganun po yan eh. So, kasi kailangan, ang gusto ni Lord kasi, ay maglingkod tayo sa Kanya. Yun talaga ang purpose ng buhay natin dito, sa lupa. Hindi tayo binuhay ni Lord dito para gawin ang gusto natin. Nilikha tayo ni Lord para gawin ang kalooban ng Diyos. Tama? Bakit? Bakit mo naman nasabi, Pastor, na hindi yung gusto kong masunod? Ang tanong, sino ba ang nagbigay ng buhay natin? Wala naman tayo lahat eh. Wala tayong kakatwiran sa Lord. Di ba? Lahat po yan, bigay ni Lord sa atin. Buhay natin, lakas natin. Eh, baka pagtrabaho kaya kung wala kang lakas? Di ba? Oo. Kaya nga po, lahat po yan si Lord. Kaya, wala po tayong dapat idahilan, no? Sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay inihayag mula sa langit laban sa lahat ng di pagka makadiyos at di pagka matuwid ng mga tao na hinahawakan ang katotohanan sa di pagka matuwid. Diba? So, minsan mga tao hinahawakan lang yung sa isip nila na merong Diyos. Doon lang lagi. Alam ko naman yun na may Diyos. Bakit kailangan ko pang dumalo dyan? Bakit kailangan ko pang makinig ng Bible study? Eh, alam ko naman na may Diyos. Ito po yung mga tao na hinahawakan ng katotohanan na tama nga may Diyos. Pero, ang sabi po ng ating Panginoon, malinaw po, okay? Na ang sabi po dito ay na hinahawakan ang katotohanan sa di pagka makadiyos. Okay? So, laban sila sa tinatawag po na katotohanan na sa kanila na kahit alam nila na may Diyos, pero hindi nila ginagawa yung nais at kalooban po ng Panginoon. Ang tawag po ni Lord dyan, mapagpaim, babaw. Di ba? Maraming taong gano'n. Eh ako naman, meron naman akong Diyos na pinaglilingkuran. Di ba? Alam ko naman yan na may Diyos sa mundong ito. Okay? Maliban lamang sa mga atheist. Mga atheist talaga, hindi naniniwala na may Diyos. No? Sa mundo. Okay? Ang kanilang paniniwala ay bigla lang daw lumitaw ang mundo. No? Okay. Sabi dito, ng ating Panginoon, sa verse 7 ng chapter 15 ng Matthew, kayong mga mapagpaimbabaw. Mabuti ang ginawa ni Isaiah na paghula sa inyo na sinasabing, ang bayang ito ay lumalapit sa akin sa kanilang bibig at iginagalang ako sa kanilang mga labi. Ito po yun ang mga tao na alam ko naman ang Diyos eh. Sinasabi nila sa kanilang labi. No? Naniniwala sila na may Diyos. Pero, ang sabi nyo dito, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang puso pala nila malayo sa Diyos. Bakit? Hindi mo nila ginagawa ang gusto ng Panginoon. Pero sa isip nila may Diyos. Tama po? Anong tawag doon? Sabi ni Lord, taong mapagpaimbabaw. Para lang sabihin ng mga tao na, ay, maka-Diyos din pala siya. Di ba? Oo, para hindi lang siya mapahiya. Ay, may Diyos din pala siya kasi alam niya may Diyos. Hindi ho natatapos doon. No? Kailangan dapat kasama yung gawa. Na gawin mo ang kalooban ng Diyos, magbasa ang salita ng Diyos, manalangin sa ating Panginoon, no? Sapagkat meron kapangyarihan yung pananalangin. Pangatlo, dumalo sa gawain po ng ating Panginoon. Katulad po nito. Verse 9, sabi dito, datapwat sa walang kabuluhan sila ay sumasamba sa akin na itinuturo bilang mga doktrina ang mga kautusan ng mga tao. Ano po ang kautusan ng mga tao? Di ba minsan pagdating ng Sunday minsan gusto natin dumalo, sabi ng tao, okay lang yan. Alam naman na natin na may Diyos kahit hindi na tayo pumunta roon. Di ba? Sinusunod nila ang katuruan ng mga tao. Sinusunod nila ang tao kaysa Diyos.
Samantala, ang ating Panginoon, ang utos po niya, sa Hebrew chapter 11 verse 25, ano sabi ni Lord? Huwag kaligtaan ang araw ng pagtitipon. Huwag kaligtaan. Ibig sabihin, may attendance. Mahalaga, nandoon ka. Kasi huwag kaligtaan eh. Ang ano? Ang araw ng pagtitipon. Sabi ni Lord, katulad ng ginagawa ng iba. Sinong iba? Yung mga naglilingkod din sa Lord. Diba? Kasi hindi lang naman tayo ang naglilingkod sa Lord dito. Marami po. Okay? So, napakahalaga ng ating pananampalataya sa Lord dapat ay maging matatag, lumalago, sumisigla sa ating mga buhay. At ano man yung kabalisahan na yan, sabi ni Lord, ay sumampalataya lang tayo sa Kanya. John chapter 14 verse 1, ano sabi? Sabi natin pa sa Kristo, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Kasi lagi po issue, tanda natin puso. Di ba? Sa tao, ang issue lagi puso. No? Anong kasunod? Sabi doon ni Lord, believe in God and believe also in me. Sumampalataya lang tayo, huwag tayo mabalisa sa mundo ito. Lahat yan, i-provide po ni Lord, basta unahin natin si Lord. Panghuli, bago tayo magtapos. Matthew chapter 6 verse 33, madalas ko po yung sinasabi. Sabi ni Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin daw natin yung kaharian ng Diyos. Anong kaharian? Yung church. Yung ministry niya yung gawain. No? The kingdom of God and His righteousness. At ang kanyang mga katwiran. Sabi ni Lord, and all these things shall be added unto you. At ang lahat ng mga bagay nito, idaragdag ko lamang sa inyo. Kaya tingnan niyo po, maraming tao ngayon, busy sa trabaho, busy sa para kumita, busy sa buhay. Pero tingnan niyo po ang buhay, mga kapatid. No? Wala namang asenso. Di ba? Kasi kinalimutan na po si Lord eh. Di ba? Ganun, ang susi lang po sa buhay po natin para tayo pagpalaan ni Lord, paglilingkod sa Lord. Pagsunod sa ating Panginoon. Yung puso natin mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Di ba? Yun ang gusto ni Lord. Yung puso natin mapagpakumbaba sa Kanya. Okay? So, yun lamang po. At nawa ay pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos bago tayo